Hindi may kakaila ang bayanihan at pagmamalasakit ng mga Pilipino sa tuwing may pagbaha. Pero marami rin ang napipilitang sumuong para makauwi, makapasok sa trabaho o makahabol sa kanilang flight. Narito po ang aking report. Hanggang kanina ay mataas pa ang baha pati sa malalaking kalsada sa Maynila. Sa Padre Burgos, stranded ang ilang sasakyan at commuter. Sa Espanya Boulevard, mayat-mayang sinusukat ng DPWH Flood Watch ang level ng tubig. Kapag umabot ito sa 35 hanggang 40 centimeters, pinapadivert na ang maliliit na sasakyan. Malawak din ang pagbaha kanina sa Finance Road. Ang isang estudyante napilitang maglakad dahil walang masakyan pa Divisoria. Bakit ngayon ka lang uuwi? Kasi wala nang ulan. Kala ko umupa na yung baha. Bakit naghubad ka ng sapatos? Kasi yung sapatos masira. Hindi ba mas delikadong nakapaa? Hindi naman bababa sa tuhod ang level ng baha sa Quezon Village sa Las Piñas City kanina. Walang choice ang marami kundi sumuong. Nagmistulang dagat naman sa Las Piñas River Drive. Sa kuwang ito makikitang umapaw na ang ilog at pumantay sa tulay at mga bahay. Sa gitna ng halos walang tigil na pag-ulan, tulong-tulong ang mga rescuer na ito para mailipat ang bedridden na senior citizen sa isang evacuation center. May isa pang senior na kinarga na ng rescuer. Nirescue rin ang isang bagong panganak na ginang at ang kanyang sanggol. Halos pabalik-balik naman ang mga rescuer mula sa Barangay San Dionisio Disaster Risk Reduction and Management Office at ang Parañaque Dungalo Fire Volunteers para magsalba ng mga stranded sa kanilang mga tahanan. Dito sa Barangay San Dionisio, 4 na bata ang pinarescue ng kanilang magulang dahil hindi pa rin humuhupa ang baha sa kanila. Kasi may paralyze po kami sa bahay. Kahit pahirapan sinikap ng 68 anyos na ginang na sumakay ng bangka, madala lang siya sa ospital para sa nakaschedule na dialysis. Times a week. Oo. Tapos pag 8 months na ngayon, ibang pakiramdam ko pag na palyahan, hindi ako mapakaling. Medyo matagal na raw pong tumila yung ulan pero hanggang ngayon makikita ninyo, mapapansin ninyo, hindi pa rin humuhupa ng tuluyan yung baha dito sa may A. Santos, no? Dito po sa Sucat, Parañaque. At makikita natin na kahit saang direksyon kayo tumingin, bumaling, talagang lubog pa rin sa baha. Hindi na po ito passable. Kahit nga po yung makikita ninyo, yung mga malalaking truck, yung bombero, at marami pa pang mga sasakyan dito ay tumirik na. Yung angkos, yung creek doon na nasira indike. Dito na pumasok sa kalsada yung lahat ng tubig. Kaya kahit wala nang ulan po, yung tubig mataas pa rin. Buti na lang maraming mga rescuer ang may mga bangka para isakay ang mga stranded. Kasi po may flight po ako mamaya. So na-stranded po, galing po ako ng Sampaloc. Thankful po kami kasi nandito po sila kuya na nag-rescue po sa amin na hanggang po dito sa may SM Sucat, ni-rescue po kami para lang po makaabot po kami sa may LRT. Galing po ako sa Alabang, ma'am. Akala ko po may masasakyan, bahang-baha po pala talaga. Ay, kailangan ko na po umuwi sa Maynila. Hindi ko naman po akalain ganito pala yung sitwasyon. Pati lang residente naglabas ng bangka o ng pedicab para pagkakitaan. Meron din pati makeshift na balsa. Pero ang marami, lakas loob na sumuong na lang sa baha. Gaya ng bulto ng mga pedestrian na ito na ang iba umakyat na lang sa Center Island para makatawid. Straight lang po talaga kami makauwi. Mag-trip po kami doon kaso baha din po. No choice, dito na lang po kami lumusong po. Nang medyo humupa, nakalusot na rin ang mga truck ng pulis na nagsakay ng mas marami pang stranded. Pero payo ng ilang rescuer, payo po sa mga lalabas po ng bahay, kung maaari, wag na po muna. Manatili na po muna sila sa loob ng bahay nila. At talagang malalim pa po ang baha kahit saan po tayo pumunta. Tuloy naman ang paghahanda para may makain ang mga evacuee. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.